Hello team, welcome sa ating special update na video na ito sa araw na ito. Una sa lahat, gusto ko kayo i-congratulate for your wonderful job well done, no? Sa mga nakapasok kay MM, 'di ba? 4.5 or 3.27, right? Kung nakabili ka dito sa may 3.7 na hold mo hanggang dito, almost 100% ka na. Pero kung may iba naman na katulad ko, nagbenta along the way, okay lang din yon. Pero kung may iba din sa inyo na nakapasok sa 4.5, katulad ko din ulit, re-entry, okay lang din yon. 'Di ba? Meron kang almost 40% gain. So, yan yung pagsisikap ninyo na paid off na yung pag-patience ninyo sa pag-aaral, no? Sa lahat, sa research, 'di ba? Nagbunga rin yung mga ginagawa natin. Kahit hindi lang kay MM tsaka kay Asen, 'di ba? Way back a few months ago si dito, right? From 2 pesos, right? Naging 4 or 5 ba 'yon? Tapos naging 6. So ganun din. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, itong 6.49, ito, or 6.5 pesos per share, it will act as a strongest resistance or parang ultimate resistance siya niyang ano na yan, yang resistance na yan. So, what do you want to see tomorrow? Pwedeng i-challenge niya ito. Tapos, pwede mag-failed, no? Pwede mag-retrace. Pwedeng umangat dyan or sumobra pa ng konti. Pwede. Tapos, mag-fail dyan. Magre-retest. I-challenge ulit yung 6 pesos per share. Dapat, mag-hold to. Or kung umusli ng konti, mas better na konti lang. Kasi, ayaw natin makakita ng very large na correction or pullback, mas maganda below 10%. So kung halimbawa nag-high dito, 'di ba? Ibababa mo. So negative 11%, malaki 'to. Malaking correction 'yan. Huwag tayong mag-anticipate ng malaking correction kasi kapag nagkaroon ng ganong kalaking correction, nagkakaroon na ng shiftment doon sa trend. So more likely, pwede ka na mag-take profit everything. So, yan na yung ano natin, agenda. Ngayon, 'di ba, unang target price nag-sell on tranches kayo kasi based on target price. Ngayon, pinapa-hold nyo na lang, no? Pinapagulong nyo na lang hanggang ma-hit yung trail stop ninyo. So, ito na yung magsuserve as strongest na support, 6 pesos per share na wave wherein dati, kailan ba yon? I think last week, ito yung nag-act as strongest support, right? 522 yata yon. So, ngayon, i-adjust natin. Gagawin natin 6 pesos per share. Kung sakasakaling mag-up siya ng ganyan. Pero kung hindi naman, i-challenge niya lang itong 6.5, no, na ultimate resistance. Pwede magkaroon ng konting palusot, no? Hanggang dito, 10% or 12% or hanggang dito, pwede din. So, yan yung magsisilbing strongest na support, no? Itong 6 pesos per share or 5.6 pesos per share. Ngayon, 'di ba si classmate ninyo, si Kester, sabi niya nag-a-anticipate siya ng bounce na ganyan. So, ang suggestion ko kapag ganyan, mas konti yung pullback, mas konti yung correction, mas strong yung momentum. Mas magandang i-hold yun, mas magandang sakyan. Pero kung nakikita nyo mataba na yung correction, nagiging negative 10, negative 15, actually, final defense ko na to negative 15. Baka dito, mag-start na ako mag-take profit sa mga negative 10, something like that. So, kayong bahala kung ano, either way, malaki na yung gains nyo Kunwari, dito nyo nabili 4.5, take profit kayo dito, 34%, take profit kayo dito, 24%. How much more yung nakabili sa 3.27, fib 618, right? So, kahit ano, yung plano natin, maayos na yan. So, just in case, kunwari, makakita ng consolidation, makakita na tayo ng consolidation, pwede sa range na to, 6 pesos up to 6.5. Kaya hindi muna tayo magre-release ng update no sa newsletter kasi wala pang clarity, wala pang linaw kung ano yung ano. Nagse-set lang tayo ng mga target prices kasi nga no more buys, bawal lang bumili kasi yung mga bumibili diyan newbie, no? So kung makikita nyo, ito yung pwede maging range, itong dalawang to, or 6 pesos to 5.6, pwedeng ganon. Now, kung just in case, magkaroon ng ano dito, consolidation, pwede niyang i-target yung next na mga
TP, pwedeng 7.38, 8.28, 9.16. So, kunwari, kinabukasan, no? Hindi niya nirespeto itong mga resistance na to, itong ultimate resistance na pinakamatinding resistance. Hindi niya nirespeto, binasag niya talaga at challenge yung 7.38. Edi TP1 ulit, right? Ito ulit. So, hold na lang tayo. And ito pa yung maganda dyan. If we will try to observe the intraday chart, wala tayong nakikitang signs of bearishness, 'di ba? Wala. Makikita mo dito nagkaroon ng run up, 'di ba? Nagkaroon ng run up, may volume, nagkaroon ng run up dito, may volume din. Walang any signs of divergences or walang signs nung contradicting na chart pattern, wala naman. Pero kung makikita mo sa daily kasi, dito kasi mapapabenta ka pag nakakita ka ng ganito, no? Umaangat tapos walang volume. Buti na lang, mababa yung average natin, hindi tayo napapabenta sa mga ganong pakulo or yung panakot ng stock. Kasi sometimes, tinatakot lang tayo niyan para mapabenta. Pagka mga ganon, syempre, yung mga newbie, yun yung madadaling ma-shake out, right? Okay, yung mga humahabol dito. So, medyo risky na yun kasi hindi naman yan yung tamang entry. Ang tamang entry, dito sa baba or dito sa baba. So, next thing, we'll talk about ASEN, no? Yung mga best stocks na pag-uusapan natin. With ASEN kasi, kung pag-uuntugin yung dalawa, and ASEN, si ASEN mas may probability na mag-retrace kasi tingnan mo naman yung structure ng candle, di ba? Ito yung unang usapan natin, ultimate resistance at 7 pesos per share. Nag-attempt si ASEN no, na i-hit. Nag-attempt siya at 6.93 pero hindi niya na butasan. So, more likely, gaya nga ng sabi ko, from here, 10% lang dapat yung ikabababa para at least ma-maintain yung momentum, no? Pwede ito mag-act as support or kung talagang babagsak yan, pwede hanggang dito, no? Yan, 625, no? Or hanggang 6 pesos per share, pwede yan. Pero kapag umabot pa ng 5.9, medyo malalim, 15%. So, as much as possible, kung maliit ang correction like 10% lang or less, much better. Kung mag-hold siya dyan, magko-correction at may konting usli, pwede yon, okay lang yon. Di tayo matatakot at magsa-sell on strength. Pero yan yung mga critical area. Pwedeng mag-consolidate between here, 7 pesos up to 6.5 or 6.5 up until 5.9. Kaya nga dapat meron kayong first tranche na benta para at least secured na yung capital, 'di ba? Yung other half is pinagugulong nyo na lang. Kahit saan mo mabenta yun, gain yun. 100% gain yun. Especially, kunwari, nabili nyo, di ba? Dito sa may 4.5, right? Dito yung unang entry point 4.3, right? O, meron ka ng 52% gain, 53. Not bad. Kung halimbawa dito, 50%. Kung dito, 36, right? So, not bad na yon. How much more yung nakabili dito, right? Nakabili ka sa bandang, I think, 3 pesos, mahigit 3 pesos or 3.2 pesos per share, pwede din. Pwede din dito, pero much prefer ko 3 pesos tapos nagkaroon ng shakeout dito. Kaya I think hindi ko na maximize yung profit dito. Maliit lang yung gains or baka break even lang. Dito tayo bumawi, right? So next thing, ito naman, i-discuss ko si BSC, no? Napasok natin to kanina lang. Sell on strength to, pump and dump. Kung makikita mo yung candle structure, di ba? Pump and dump. Kaya medyo bawal to sa newbie. So, ang entry point natin, pwede dito, di ba? 0.27 pesos per share, yung pagka-open ng gap up, di ba? Pwede dito. Since medyo naghahang yung broker, na bili natin dito sa may 0.30 something pesos per share, tapos na maximize natin hanggang sa taas. Tapos, sell on strength na lang. I think 10% yata gain. Something like that yung gain ko. Kasi nung na-breakdown niya to, hindi na nag-sustain. So, sell on strength kaagad. So, around 10% something yung gains natin. So, ayun lang. I hope marami kayong gains, no? Bago mag-Christmas para kahit paano meron kayong mapaggagastosan, no? Sa family nyo, sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo. So, ayun lang. God bless and good night.